special coverage ng Philippine Information Agency. Kaugnay nga po ng Super Typhoon Uwan na ngayon po ay nanalalanta dito po sa bansang Pilipinas. At syempre mga kaibigan, katuwang po natin ang ating mga partners mula po sa Cagayan Valley Regional Disaster Risk and Reduction Management Council, maging ang mga PDRRMOs po mula po sa iba't ibang lalawigan dito po sa Lambak ng Cagayan para magbigay po ng mga updates kung ano na po ang nangyayari sa kanila pong mga area of responsibility. Ngayon po mga kaibigan ay ating aalamin kung ano na nga po ba ang lagay ng panahon at kumusta na po ang pananalanta ng bagyo dito po sa ating bansa. Kasama po natin mga kaibigan ang ating weather specialist mula po sa Pag-asa Northern Luzon Bureau. Nandito po si Sir Romeo Ganal. Good morning Sir Rom, at kumusta na po ang lagay ng ating panahon sa kasalukuyan? Ayan mga kaibigan, hintayin po natin ang presentasyon po ni Sir Romeo Ganal, kaugnay nga po ng Super Typhoon Uwan. Please come in, Sir Rom. Sir Romeo, please come in. Sir Rom, hindi po naririnig. Magandang umaga din sa inyo kasamang Jene at magandang umaga Lambak ng Cagayan. Base po sa ating latest na update, ang ating bagyong si Uwan ay ganap ng isang super typhoon. At ito ang ating latest na nawala ang signal ng ating kasamahan mula sa Pag-asa, Sir Rom. Paki-check. Yes, magandang umaga sa atin Ma'am Jene at magandang umaga Lambak ng Cagayan. Ito po ang ating latest na update sa bagyong si Super Typhoon Uwan base sa ating latest na bulletin ngayong alas 8 ng umaga. Muli, isa ng ganap na Super Typhoon category ang ating pong binabantayang sama ng panahon na si Uwan. Ito ang latest natin na update. Sa ating satellite imagery, nakikita na ang sentro ngayon ng bagyong si Uwan ay nasa layong 95 kilometers northeast ng Virac, Catanduanes. Ito na po ay bahagyang lumalapit dito sa may timog na bahagi or hilagang bahagi ng Bicol Region. Samantalang napapanatili nito yung malakas na hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour at yung pagbugso na umaabot ng up to 230 kilometers per hour. Gumagalaw ngayon pa kanluran, hilagang kanluran ang ating bagyong si Super Typhoon Uwan sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ating latest na track at intensity forecast ng ating pong bagyo, mapapansin natin na bahagya itong lumalapit sa kalupaan ng Bicol Region patungo sa direksyon pa rin ng Central Luzon, patawid sa kalupaan ng Gitnang Luzon at palabas dito sa may area ng Ilocos Region. Tinatayang mamayang alas 5 ng hapon, ito ay mamamataan sa layong 125 kilometers east-northeast ng Infanta Quezon. Mapapanatili nito yung kategorya na super typhoon habang gumagalaw pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Bukas ng umaga ay nakatawid na ito sa kalakang bahagi ng southern portion nitong Cagayan Valley Region kasama na itong Central Luzon na nasa layo ng nasa coastal waters na ng San Fernando, La Union. Babantayan natin itong hapon hanggang bukas ng umaga kung saan yung pagdaan ng sentro ng bagyo ay pinakamalapit sa Lambak ng Cagayan. Bahagya lang hihina yung ating pong bagyo habang dumadaan sa kalupaan. Ngunit recording in progress. Yung mga epekto ng malakas na ulan, pagbugso ng hangin, kasama rin yung pagbanta ng mga daluyong ng bagyo or storm surges dito sa kalakang bahagi ng silangan ng Luzon. At base sa ating track and intensity forecast, pagdating natin ng November 5 ng hapon, ito ay lalabas na at nasa karagatang bahagi ng ating pong kanluran ng Philippine Area of Responsibility, ngunit bahagya ulit ito na magre-recurve pabalik sa loob ng Philippine Area of Responsibility by Huwebes o Biyernes. Sa ating latest na track and intensity forecast, papansinin po natin itong ating coverage, itong kulay orange na bilog, ito yung mga lugar na makakaranas ngayon ng mga pagbugso ng hangin na umaabot ng up to 39 kilometers per hour o higit pa.
at ito yung mga karaniwan na ngayon nakataas ang tropical cyclone wind signal. Bahagya din po na lumalaki itong mga lugar na may mga typhoon force wind. O big sabihin po dito, mararanasan yung mga malalakas na hagupit ng hangin at kung papansinin din natin itong bagyo po natin ay kahit malayo pa sa kalupaan ng lambak ng Cagayan, unti-unti na magkakaroon ng epekto yung ating pong mga pagbugso ng hangin. Sa ating pong tracker intensity forecast, bagamat ang ating pong bagyo ay galaw pa patungo sa direksyon ng Hilagang Kanluran, hindi natin tinatanggal ang posibilidad na maaari itong lumapit at maglandfall sa Catanduanes ngayong umaga hanggang tanghali. Pagdating naman po natin mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, posible muli ito ay sumampas sa lupa sa pamamagitan ng probinsya natin sa Aurora o yung landfall scenario po natin dito sa may Aurora province or dito sa may southern portion ng Isabela, mangyayari po yan mamayang gabi. At yung pagdaan ng bagyo natin sa lambak ng Cagayan, dahil ito po ay gabi, mas magiging delikado po yung mga dadaanan malapit sa gitna nito dahil yung eye wall kung saan nandoon yung malakas na hangin at ulan ay sasampa po pagdilim o mamaya pong gabi. Kaya as early as now, pinapayuhan ng ating mga kababayan na nangruna yung mga nasa coastal communities ng Isabela, Aurora at Quezon at yung ating pong mga nasa bulubundok yung bahagi ng Luzon ay pumunta na sa mga pinakamalapit na ligtas na evacuation center para po hindi tuluyang maging out of contact mamayang gabi sa pagdaan po ng ating pong bagyo. Habang dumadaan yung bagyong si Uwan, tingnan din po natin yung mga kalapit natin na mga lalawigan dahil bagamat may bahagyang paglakas ng hangin at ulan sa sentro nito, mararamdaman din kahit malayo doon sa gitna. Kaya't halos buong Luzon ang pinaghahanda po natin sa pagdaan po ng bagyo. Pagdating naman po natin ng araw po ng Lunes, lalabas ulit ito ng landmass patungo naman sa Philippine Sea at magtratraverse sa direksyong Pahilagang Kanluran. Habang ito po ay lumalayo, unti-unti rin nating mararamdaman yung pagtaas ng level ng tubig sa mga kailugan o yung mga river basins natin sa Bicol Region, dito sa Central Luzon at Hilagang Luzon. So doon sa ating pong mga lugar na binabaha, dulot po ng pagtaas ng level ng tubig, magyayari po yan kahit ang ating pong bagyo ay palayo na dahil unti-unting bumababa yung tubig po galing sa kabundukan. Pagdating po natin ang araw po ng Huwebes, maaaring pumasok ulit ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Uwan bago ito tuluyang lumabas sa hilagang bahagi ng Taiwan bilang tropical depression. Inaasahan niya ngayong linggo o by Friday sa dulo nitong linggo na ito. Sa kasalukuyan na nakataas na po ang pinakamataas na babala para sa bagyo dahil sa malakas na bugso ng hangin or signal number 5 sa Polillo Islands kasama ang northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at sa Catanduanes. Makakaranas na dito yung mga kababayan natin ng up to 118 to 185 kilometers per hour. Mapanganib po ito. Ang hangin na ito ay maaaring makapagpabuwal ng mga punong kahoy, makapanira ng mga structures kahit na sa moderate type ang structure po natin, as well as maaari po itong bumuhat at magpalipad ng mga debris sa kalsada. So pinapayuhan yung mga kababayan dito na nasa loob lamang ating mga evacuation centers o sa ating mga facility na matatag laban sa malakas na hangin. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 4 o babala sa malakas na hangin na ikaapat para sa silangang bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay. Sa mga susunod na oras, mamaya pong tanghali hanggang hapon, yung mga malalakas na bugso ng hangin ay patuloy na magtutuloy-tuloy at paglapit ng ating pong bagyo sa dulong bahagi ng Camarines Norte ay maaaring mag-angat din tayo ng mas mataas sa signal number including dito sa may mga probinsya naman ng Quezon at Aurora. Sa pagdating ng ating pong mga updates, maaaring magdala rin po ito ng mas malakas na hangin kaya paghandaan po ng ating mga kababayan. Dito sa lambak ng Cagayan, lalong-lalo na dito sa may southern portion ng lambak ng Cagayan, ang probinsya ng Quirino at Nueva Vizcaya kasama ang buong lalawigan ng Isabela at ang southern portion ng mainland Cagayan. Tayo po ay nakataas na sa tropical cyclone wind signal number 3. Asahan po natin ang hangin ay nasa 89 hanggang sa 117 kilometers per hour. Nakataas din ang signal number 3
sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, at dito sa may area ng Pampanga. Nakataas din ang signal number 3 sa Nueva Ecija, Bulacan, probinsya ng Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, the rest of Albay, Sorsogon, Ticao, Burias Island, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, at sa northern portion ng probinsya ng Samar. Sa mga nabanggit po natin, lalo dito sa may lambak ng Cagayan, ang ating pong preparation para sa bagyong Siuan, dapat po yung ating pong mga kababayan na nakatira sa mga highly susceptible sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, at yung mga ang structures ay hindi kakayanin yung malakas na bugso ng hangin, pinapayuhan na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa agarang paglikas. Bagamat itong probinsya po ng Batanes ay mas malayo dito sa may sentro ng bagyong Siuan, mapapaigting ng ating pong bagyo yung hangin mula sa hilagang silangan. Kaya potentially may mga malakas na bugso din ng hangin sa mga isla ng extreme northern Luzon. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman na may hangin mula 62 to 88 kilometers per hour ang nananatiling babala para sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ang nalalabing bahagi ng lalawigan ng Apayao, Ilocos Norte, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, the rest of Masbate, the rest of Eastern Samar, the rest of Samar, Biliran, northern at central portion ng Leyte. Sa mga nabanggit po natin na lugar, asahan din po yung mga pabugso-bugsong hangin dulot po ng bagyong Siuan. At dahil malaki ang sakop ng ating pong bagyo, as far as dito sa may Batanes, Calamian Islands, Cuyo Islands, nalalabing bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, northern at central portion ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, northern at central portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique, may banta pa rin ng hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour at nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Muli po ang ating pong mga babala sa mga hangin ay dulot po ng bagyong Siuan ay maaari magtutuloy-tuloy sa mga susunod na oras. Yung ating pong daanan or maaaring potentially malapit sa sentro ng bagyo in the coming hours, iaangat po ng Pag-asa yung signal number pagdating po mamaya sa mga next issuance ng mga bulletins. Nakataas din ang signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur. Ang ating naman pong mga panakanakang bugso ng hangin, dulot po ng bagyo, although wala nakataas ang signal number, inaasahan yan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa may area ng Palawan. Bukas, kalakang bahagi ng Luzon at Visayas, mararamdaman pa rin yung mga malalakas na bugso ng hangin. At by November 11, Tuesday, lalong-lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon, may mga pagbugso pa rin ng hangin, kaya mananatili yung ating pong wind signal sa mga susunod na araw. Ang ating pong babala naman sa mga patuloy na mga malalakas na mga pag-uulan, lalong-lalo na ngayong araw, yung mga nasa more than 200 millimeters, ang dami ng ulan ay nandito sa may silangang bahagi ng ating pong kapuluan, ang probinsya ng Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, kasama itong area ng Quezon at dito sa may area ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Yung more than 200 millimeters na ulan ay maaaring magdulot po ng mga malawakang mga pagbaha at gayon din po yung mga nasa landslide prone areas, asahan ng pagragasa ng mga lupa dahil po sa patuloy ng mga malalakas na mga pag-uulan simula po ngayong umaga hanggang bukas ng umaga. Yung nasa area naman ng Cagayan, kasama ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama rin dito sa area ng Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Metro Manila, Bataan, Batangas, Marinduque, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Ang dami ng ulan ngayong maghapon hanggang bukas ng umaga ay maaaring umabot ng mula 100 hanggang 200 millimeters. Malawakan din yung maaasahan natin na mga maaaring pagbaha at pagguho ng lupa sa mga low-lying areas at sa mga landslide prone areas. Ang ating naman po mga probinsya sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at gayon din sa may Occidental Provinces, including dito sa Leyte, meron din banta ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan na maaaring magdulot din ng mga localized flooding at localized landslide sa mga nabanggit na lugar.
Habang dumadaan po ang ating pong bagyo sa kalakang bahagi ng Luzon, mananatili ang banta ng mga malalakas na mga pag-uulan sa araw ng Lunes. Ang ating pong mga probinsya sa Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Ifugao, Benguet, at gayon din sa may area ng Pangasinan, Zambales, Pampanga ay nasa more than 200 millimeters ang ulan. Ang kalakang bahagi ng lambak ng Cagayan, mananatili ang banta na mula sa 100 hanggang 200 millimeters na dami ng ulan, in particular, Cagayan, Isabela, Quirino, at Nueva Vizcaya. Gayon din ang ating mga kalapit lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Bataan. Ang ating pong mga paulan ay nasa 100 to 200 millimeters. Yung ibang bahagi sa may area ng Calabar Zone, including dito sa may Occidental Provinces, including Marinduque, ay meron na pong tsansa ng around 50 to 100 millimeters. So halos 2 araw tayo na magkakaranas ng mga pag-uulan at yung mga pag-uulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya paghahanda hindi lamang sa malakas na hangin, kasama po dito yung paghahanda sa mga paulan na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating po ng Martes, itong kanlurang bahagi ng bansa, lalong-lalo na ang Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan, ay mananatili ang banta ng around 50 to 100 millimeters na maaaring magpatuloy yung ating pong mga epekto na may dalang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pinaghahanda natin ang ating mga kababayan kung tayo po ay nandito sa mga flood-prone areas o di kaya tayo po ay may historical records ng pagbabaha dahil sa patuloy ng mga pag-uulan ng higit sa isang araw, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa agarang paglikas ngayon at malayo pa po yung ating bagyo at hindi pa nararanasan yung mga pag-uulan lalong-lalo na dito sa may area ng Luzon. Sa kasalukuyan, ang Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division ay nakataas ang Rainfall Advisory number 6. Ang mga kasamahan natin sa Southern Luzon, National Capital Region at Visayas, PRSD ay nakataas na ang heavy rainfall warning. Paghahanda para sa lambak ng Cagayan, ang ating pong mga lugar ay kasalukuyan nakakaranas ng mahina hanggang katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-uulan. At itong mga pag-uulan na ito ay naasahang magtutuloy mula 2 hanggang 3 oras. Pagdating natin mga 11 o'clock mamaya, i-update natin yung ating pong senaryo ng ulan at potentially by today, magtataas tayo ng heavy rainfall warning sa mga lugar dito sa timog na bahagi ng lampak ng Cagayan. Sa banta din ng ating pong marataas na pag-alon dulot po ng daluyan ng bagyo or storm surge, more than 3 meters o mahigit sa isang palapag na bahay ang ating pong inaasahang taas ng storm surge sa dalampasigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon kasama ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, La Union at Pangasinan. Pinapayuhan yung mga nasa coastal communities sa mga nabanggit po natin ng mga lugar na lumikas sa mas mataas na level. Ngayon din po yung banta po dito ay manalang storm surge warning na mula 2 hanggang 3 taas o 3 metro ang taas ng pag-alon sa mga dalampasigan ng nalalabing bahagi ng Quezon or nalalabing bahagi ng Cagayan, Quezon, Camarines Sur, Northern Samar, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Zambales at Bataan. At meron ding storm surge warning na nakataas ngayon na around 1 to 2 meters sa the rest of Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Eastern Samar, Dinagat Islands, Bukas Grande Islands. Muli, yung ating mga kababayan sa mga coastal communities ng Luzon at kasama na dito sa may Bicol Region at Eastern Visayas including Northern Mindanao na ang ating pong mga daluyong ng bagyo ay magtutuloy-tuloy hanggang ang ating pong weather system na si Uwan ay nasa silangang bahagi ng ating kapuluan. At habang ito po ay tumatawid sa areas ng Luzon, maaaring iangat ang ating pong level ng storm surge warning dito sa may area ng Metro Manila, kasama na dito sa may Region 2, Region 3 at sa Ilocos Region. Mananatili din ang banta ng mga marataas ng pag-alon o dun sa coastal waters. Ang ating pong taas ng pag-alon ay umaabot na mula 2.8 meters hanggang 14.0 meters. Nakataas ang gale warning sa baybaying dagat ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa area ng Isabela, Aurora, Quezon kasama ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Batangas at Cavite. Ito ay ini-issue natin para sa ating mga mandaragat at yung mga kasamahan din po natin
ng mga mangingisda at may mga maliliit na sakyang pandagat, bawal na pong pumalaot sa mga susunod na oras dahil mapanganib at napakatataas po ng mga pag-aalon sa gitnang dagat. Kasama rin sa may nakataas ang gale warning sa Lubang Islands, Marinduque, Masbate, Romblon, Northern Coast ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Surigao del Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Lucas Grande Islands. Ma-access yung ating mga latest na update sa pamamagitan ng panahon.gov.ph ng DOST Pag-asa at din sa ating pong official Facebook pages sa Northern Luzon PRSD at sa ibang PRSD ng Pag-asa including the DOST Pag-asa main page. At yun lamang po ang latest, Ma'am Jeanette, sa ating bagyong si Juan. Ang ating pong next na update mamayang alas 11 ng umaga. Maghanda ulit at yung ating mga kababayan sa norte agsagana para iting umay nga bagyo. Maraming salamat. Sir Romeo Ganal mula po sa Pag-asa Northern Luzon at ang